Magandang buhay! Kami ang ikawalong grupo na magbibigay sa inyo ng dagdag impormasyon at dagdag kaalaman at palaisipan ngayong araw na ito. Tungkol sa mga lumang salita na hindi na ginagamit sa ngayon. Ito lamang ay ilan sa mga salitang aming hanap at aming ipapaliwanag kung ano ang mga bagong salita na tinatawag nila. Kami ay magbibigay kong lugar at halimbawa ng mga katulong sa inyo upang madagdagan ang kaalaman. At inihiling namin na tapusin ang panonood ng video. Magandang buhay! Ako nga pala si Jobely Clave, Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino 2, at ako ay magbibigay sa inyo o magbabahagi sa inyo ng mga lumang salita na aking napili. Ang unang salitang aking napili ay matimyas. Matimyas na ang ibig sabihin ay matalino. Halimbawa na lamang, matimyas ang batang iyon o matalino ang batang iyon. Isa pa, matimyas si Ana sa mathematics. Matalino si Ana sa mathematics. Ang susunod na salita ay panghiso. Ang ibig sabihin ng panghiso ay toothbrush. Ang panghiso ay ginagamit natin sa ating panglinis ng ngipin sa araw-araw. Halimbawa na lamang, ako ay gumagamit ng panghiso 3 beses sa isang araw. Ikatlo, ang salakot. Ang salakot o sombrero na ginagamit natin upang pang-iwas sa init. Halimbawa sa pangungusap, ang lolo ko ay gumagamit ng salakot kapag siya ay pumupunta sa aming bukid. Ikaapat, ang tanglaw. Ang tanglaw o ilaw na ginagamit natin sa dilim. Ito ay ginagamit ng ating mga magulang kapag sila ay lalabas ng bahay o kapag sila ay magpupuntahan kapag gabi. Halimbawa sa pangungusap, ang aking tatay ay gumagamit ng tanglaw kapag siya ay nangingisda. Isa pa, ang aking tatay ay gumagamit ng tanglaw kapag siya ay nagbebisikleta tuwing gabi. Ako nga pala si Marcarlo Araniego from BCED Filipino 2. Atin ang tatalakayin ng iba't ibang lumang salitang Pilipino. So isa na rito ang kartamonenta. Ng kahulugan ay wallet. So gamitin naman natin ito sa pangungusap. Ang aking kartamonenta ngayon ay wala nang laman. Ang ibig sabihin ay ang aking wallet ngayon ay wala nang laman. Next naman is ang pantablay. Na ang kahulugan ay charger. So gamitin naman natin ito sa pangungusap. So, ang aking pantablay ay naputol kanina. Na ang ibig sabihin ay ang aking charger kanina ay naputol. Next naman is alimpuyok. Na ang kahulugan ay nasusunog. Gamitin naman natin ito sa pangungusap. Ang aking nilulutong bangus ay naalimpuyok. So, ang ibig sabihin nito ay ang aking nilulutong bangus ay nasusunog. Text naman is karumlan, na ang kahulugan ay regla. So, gamitin naman natin ito sa pangungusap. Si Ana ngayon ay may karumlan. Nang ibig sabihin ay si Ana ngayon ay may regla. Ang buhay, ako nga pala si Lloyd Vincent A. Cacho, BSED Major in Filipino. At aking tatalakayin ang 4 na lumang salita na aking napili. Una ay ang isinaklit. So, ang kahulugan ng isinaklit ay imbak o inilagay. So, gagamitin natin siya sa isang pangungusap. Ito ay ang isinaklit niya sa bag ang papel na ibinigay ko kanina. Ibig sabihin, inilagay niya sa bag ang papel na ibinigay ko kanina. Ngayon naman ay ang ikalawa, ang balintuna. So, ang kahulugan nito ay hindi paniniwalaan. So, gagamitin natin siya sa isang pangungusap. Balintuna naman, may mga bagay talaga na di maipaliwanag siyin. So, ibig sabihin, hindi paniniwalaan man, may mga bagay talaga na di maipaliwanag siyin. Ikatlo, ang salitang bagwis o nangahulugang pakpak. So, gagamitin natin siya sa isang pangungusap. Napakaganda ng bagwis ng isang ibon. Ibig sabihin, napakaganda ng pakpak ng isang ibon. At ang panghuli ay ang salitang
awanggan o nangahulugang walang katapusan. So, gagamitin natin siya sa isang pangungusap. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magbabago at awanggan. So, ang ibig sabihin ay ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magbabago at walang katapusan. Magandang buhay, ako nga pala si Carla Angelica Castillo, Bachelor of Secondary Education, major in Filipino 2, at aking tatalakayin sa inyo ang apat na lumang salita na aking napili. Una ay ang pitak. Pitak, isang muntimpera o bahagi. Halimbawa ng pangungusap nito ay ang meron pitak ng papel na nakasabit sa pader. Ikalawa ay ang talim. Ito ay tagiliran o gilid ng bagay. Halimbawa ng pangungusap nito ay ang nakatapak ako sa talim ng kama kaya nasugatan ang aking paa. Ikatlo ay ang lambong. Ang lambong ay isang malaking panyo o kumot na ibinabalot sa katawan. Halimbawa ng pangungusap na ito ay dinampot ko ang lambong upang takpan ang aking ulo sa init ng araw. Pang-apat ay ang tampalasan. Ito yung traidor o mapagkunwari. Halimbawa ng pangungusap ay huwag kang magtiwala sa kanya dahil siya ay tampalasan. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si John Mark Cativo from Base Ed Major in Filipino at ating tatalakayin ang mga apat na lumang salitang Filipino. Isa nga dito ay ang alibata at ang kahulugan nito ay pagsulat at kilala rin ito sa tawag na baybayin at atin naman ito ang gamitin sa isang pangungusap. Maaari mo bang baybayin ang aking mga sinabi? Ibig sabihin, maaari mo bang isulat ang aking mga sinabi? Ang susunod niya ay ang paminggalan. Ang kahulugan nito ay kusina at atin naman ito ang gamitin sa isang pangungusap. Sadyang malawak ang paminggalan ng aming kapitbahay. Ang ibig sabihin naman nito ay ang kusina ng aming kapitbahay ay sadyang malawak. At ang susunod naman sa mga lumang salitang Filipino ay ang karatig. Ang kahulugan ng karatig ay katabi. At atin naman ito ang gamitin sa isang pangungusap. Ang karatig bayan namin ay mayroong magagandang tanawin. Ibig sabihin, ang kapitbahay or ang katabi naming bayan ay mayroong magagandang mga tanawin. At isa rin sa mga lumang salitang Filipino ay sawimpalad. Ang kahulugan nito ay bigo. At atin naman itong gamitin sa isang pangungusap. Ako ay sawimpalad na makuha ang aking ninanais. Ang ibig sabihin nito ay ako ay bigo na makuha ang aking gusto. Yan lamang ang ilan sa mga lumang salita ang aming napili at naway kayo ay may nakuhang impormasyon at dagdag kaalaman sa aming grupo. Maraming salamat. Bye-bye!